Sa ngayon, wala pang numero nung nababasa ko eh. Sa ngayon po base doon, wag na lang po tanongin sa akin, base doon sa pag-iisip ko, yung sure na alam ko na medyo for conviction nasa 13. Yung for acquittal, nasa 7. Yung base sa basa ko so wala pang numero sa ngayon po. May mga swing votes pa dyan po eh. Ang question is kung yung SALN is an impeachable offense. Hindi ko po alam, no? Hindi ko po alam kung ano yung magiging pasya po ng mga hurado. Number 179. I believe I was the last one to sign in the Andaya Hall that day. And bumaba po kami sa kwarto po ng Secretary General para manumpa po, ma'am, nung pagkatapos po nun. Hindi po ako gagawa ng maski anong hakbang to sway or influence my father's decision. Pagdating ng araw na siya ay magdesisyon. At alam ko kahit anong gawin ko at anong sabihin ko, hindi ako papakinggan ng aking father. I think at this point in time, alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. At hayaan na lang po natin siya pumasya at magdesisyon po. Pagkilala niyo po ang pamilyang Enrile, malalaman niyo po na puro kami matitigas ang ulo. Very independent-minded. He will base it on the evidence. Yun lang po masasabi ko. Kung ang ebidensya ay malakas for conviction, makakasiguro po tayo for conviction si Senate President. Kung yung evidence ay malakas po for acquittal, makikita po natin na sa aking palagay, doon siya kikiling po. Well, sana po sinama na po nila yun doon sa una, hindi ho ba? Questionable lang po para sa akin, bilang isang pangkaraniwan na tagapagpanood, na kung bakit ngayon lang po ito lumalabas, na lumilitaw. Sana po sinama na po yan sa mga articles at i-present na po yan as part of the evidence nung panahon na yon. Whether it can be inadmissible or not will depend on the court. But sana po ginawa po nila ito para for this particular impeachment proceedings. Dahil hindi natin pwedeng maiwasan na naiisip po ng madla ngayon ng publiko na ito'y paghahanda lang po para sa isa pa pong possible impeachment complaint na pwedeng nila ihain po sa Kamara pagdating po ng panahon.